Sakaling makabalik bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ipasisilip na rin daw ni Senador Panfilo Lacson ang mga proyekto sa farm-to-market roads. Natuklasan naman ng DPWH na mahigit 8,000 flood control projects ang walang environmental clearance kahit dapat meron. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Bawat flood control project gaya ng mga dike, dapat daw may Environmental Clearance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ibig sabihin, pinag-aralan ang epekto nito sa kalikasan at komunidad at dapat alam kung saan dadaloy ang naipong tubig. Pero ayon mismo sa Department of Public Works and Highways, mahigit 8,000 flood control projects na ininspeksyon nila ang walang ECC. Kabilang dito ang natuklasang 421 ghost projects. For the projects that we have visited and investigated, wala pong ni isang flood control project na may ECC. Dagdag pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, ni walang building permit ang ilang flood control project. Ang DENR nangakong paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa Interagency Subcommittee kaugnay ng pagmumonitor sa flood control projects. Kasunod yan ang isiniwalat ni DENR USEC CP David na may ilang proyekto na mas lalong nagpapalala umano ng baha. Gaya ng isang proyekto sa Laguna de Bay na hindi raw pala flood control project kundi reclamation project. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, wala itong koordinasyon sa kanila. Nagpadala po kami ng inspector sa area. Ang title po ng proyekto ay Improvement of Laguna Lakeshore Area. Very generic. And then may isa pong project nakalagay naman, Rehabilitation of Flood Mitigation Structure along Laguna Lakeshore. Malaki na po itong proyekto kaya and then in phases po siya. Kasi po dito sa karatulan na nakapaskil sa area po, may mga phase 1 to phase 5 na po itong. Sabi ng LLDA, DPWH Metro Manila District Engineering Office ang implementing agency nito. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Ang Senate Blue Ribbon Committee inaasahang ipagpapatuloy sa Nobyembre ang pagdinig kaugnay ng flood control projects. Handa na raw si Senador Ping Lacson na pamunuan muli ito kung ibabalik siyang chairman ng komite. May iimbitahan daw siyang isang very important witness pero hindi niya sinabi kung sino ito. Palak din niyang lawakan ng investigasyon, hindi lang sa flood control projects, kundi pati sa ibang maanumalyang proyekto gaya ng farm-to-market roads. Mas lalawak pa yung, at may mga dagdag na, may mga madadagdag ng mga pangalan na medyo malalaki. May government officials, may civilian pa nga eh. Ipatatawag din ng komite si Retired Technical Sergeant Orly Guteza na nagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Inatasan na rin ni Lacson ang komite na ipasabpina ang kontraktor na gumagawa umano ng bahay ni Romualdez at ang logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Guteza na nag-deliver siya ng pera kay Romualdez mula December 2024 hanggang August 2025. Pero bago ang mga pagdinig sa Senado, may nadiskubre raw si Lacson tungkol kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron daw hindi naman taga DPWH pero nagbibigay ng personal na memo kay Bonoan para mag-endorso ng proyekto. Nagtataka ako, may nakita akong dokumento. Nagme-memo kay Secretary Bonoan. Nung pinacheck ko yung pangalan, kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. Hindi namin makita sa loob ng departamento. Paano siya nagme-memo sa Secretary ng Public Works? Post-it eh. Oo, talaga. Handwritten, naka-post-it, na meron siyang ni-endorso ng mga proyekto. Tila dumidiskarte raw mag-isa si Bonoan. Hinihinga namin ng reaksyon si Bonoan kaugnay nito. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ipatatawag si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa November 11 at 12. Ikalawang sabpina na ito ng Komisyon kay Ko, na naging chairman ng House Committee on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Addressed to his Pasig residents and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. No? Sa November 12 din pinapatawag si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing ilang politiko ang humingi sa kanya ng komisyon mula sa mga proyekto. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.